Opisyal nang tumugon ang Iran sa alok ng kapayapaan ni Donald Trump. Pero bago pa nito, gumamit na ng tusong paraan ang Estados Unidos. Pumasok na si Trump sa buwatan sa Iran sa tulong ng bagong tagapamagitan, ang Qatar. Matapos ang di inaasahang pagbisita ng punong ministro ng Qatar sa Washington noong Biyernes, opisyal nang muling nagsimula ang Qatar sa pag-export ng liquefied natural gas sa tila na block na kipot ng Hormuz. Mukhang balitang ekonomiya ito. Pero sa totoo, katapusan ito ng isang lihim na diplomatikong laro at may mas malaki pang mangyayari. Biglang dumalo sa isang saradong pagpupulong sina pangunahing negosyador ni Trump na si Steven Witkoff at kalihim ng Estado ng Estados Unidos Marco Rubio kasama ang mga opisyal ng Qatar. Sa kabila ng lahat, Pakistan ang itinuturing na pangunahing tagapamagitan sa negosasyon ng US at Iran. Habang nakikipag-usap ang US, nagbigay naman ng Israel ng ultimatum sa Iran. Isang talagang nakakaintrigang pangyayari. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe muna kayo sa YouTube channel na ito, i-like, mag-komento at mag-subscribe din sa aking Telegram channel Pechi News. Ang link ay nasa description ng video. Doon kami naglalathala ng mga balita habang dumarating. Sige, isa-isahin natin. Sa wakas, tumugon na ang Iran sa alok ng kapayapaan ni Donald Trump. Donald Trump nabanggit noong nakaraang linggo. Pero ano ang nagbago at bakit sumang-ayon ang Iran sa dialogo? Ang sagot ay nasa serye ng mga lihim na pagpupulong na naganap sa nakalipas na 48 oras. Habang maigpit ang pahayag ng mga opisyal sa Washington, lihim namang nakikipagnegosasyon sa Qatar ang mga tao ni Donald Trump na tila may sabwatan. Matagal nang tumatangi ang rehimen ng Iran na pumayag dito. Mukhang gumana ang presyur. Sinagot ng Iran ang alok ng Estados Unidos sa pamamagitan ng tagapamagitan ng Pakistan. Opisyal na, ang focus na yon ay nasa negosasyon ng posibleng pagtigil ng digmaan, hindi sa pagpapatigil ng nuclear program ng Iran. Unang beses na opisyal na nagkomento ang Iran sa ultimatum ng Amerika sa kasunduang nuklear at sinabing hindi nila bibiglain ang sagot sa Washington. Lumabas ang pahayag matapos ang pagdududa. Ayon kay kalihim ng Estado ng Amerika, Marco Rubio, inaasahan ang sagot ng Tehran sa lalong madaling panahon. Nangyari ito noong Biyernes. Binigyang din sa Washington na hindi katanggap-tanggap ang anumang paglala at pagtatangkang palawakin ng Iran ang kontrol sa kipot ng Hormuz. Mahalaga, isang linggo na mula nang ipadala ni Trump ang alok ng kapayapaan sa Iran at naghintay siya ng 48 oras pero sumagot lang ang Iran makalipas ang isang linggo. Mabagal at mahirap ang negosasyon ng Tehran at Washington. Ayon sa mga source, hindi pa rin magkasundo ang dalawang panig sa mga pangunahing issue tulad ng nuclear program ng Iran, patakaran sa parusa at kontrol sa rutang pandagat. At mahalaga, inihayag ng pamunuan ng Iran na ang kanilang bansa ay umabot na sa antas ng isa sa 4 na pandigdigang superpower. Kasabay nito, nagbabala rin sila na handa silang gumamit ng mga bagong uri ng sandata. Ibig sabihin, naramdaman ng Iran na sila ay naging makapangyarihan kaya dapat ding naayon ang paraan ng pakikipag-usap sa kanila. Nagbabala isang kinatawa ng sandatahang lakas ng Iran na anumang hakbang laban sa Tehran ay may matinding kapalit. Mahalagang tandaan na hindi pa tiyak kung ano ang sagot ng Iran sa mga Amerikano sa ngayon. Dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik. Sa isang banda, ipinadala ng Iran ang kanilang sagot sa Estados Unidos sa pamamagitan ng mga tagapamagitan mula sa Pakistan, habang ang Estados Unidos naman ay nagsimula ng panibagong linya ng negosasyon sa pamamagitan ng Qatar. Noong Sabado, nakita sina kalihim ng Estado ng Estados Unidos, Mark Rubio, at espesyal na kinatawan ni Trump na si Steve Witkoff kay punong ministro ng Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, para talakayin ang kasunduan sa Iran. Alam nating nagkakaroon ng negosasyon ang Estados Unidos at Iran tungkol sa isang pahinang memorandum para sa tigil digmaan at paglikha ng batayan para sa mas detalyadong negosasyon. Ang Qatar ay may mahalagang papel bilang tagapamagitan sa pagitan ng mga panig sa usaping ito, ngunit ginagawa nila ito sa isang hindi lantad na paraan. Bagamat opisyal na tagapamagitan ang Pakistan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, mula simula ng digmaan, sa likod ng eksena ay ang mga taga-Qatar ang talagang kumikilos. Batay sa mga ulat, tinalakay sa pagpupulong kung paano makakamit ang memorandum ng pagkakaunawaan para tapusin ang digmaan. Ayon sa isang pinagkukunan, sinabi niyang nagtutulungan ang Qatar, Pakistan, Ehipto, Turkiya at Saudi Arabia para makamit ang kasunduan.
Tanong, nagtutulungan ba talaga sila o inuuna lang ang sariling interes? Noong nakaraang araw, nagkaroon ng agarang pagpupulong sina pangalawang Pangulo ng Estados Unidos, J.D. Vance at punong ministro ng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Pagkatapos ng pag-uusap sa Washington, agad dumalis ang punong ministro ng Qatar mula sa kabisera ng Amerika. Matapos ang pagpupulong, sinabi ng Qatar na isa ito sa 3 pangunahing kanal ng komunikasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, hindi na 5. Kritikal ang kanyang papel dahil sa mga particular na dahilan. Bakit? Dahil ang mga kinatawan ng Qatar ay direktang nakikipag-usap sa mga mataas na general ng Corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon ng Iran. Ang mga militar mismo ang may malaking impluwensya sa desisyon ng Tehran sa negosasyon. Pero tatanungin mo, nasaan ang sabuatan? Dito nagiging interesante ang lahat. Nang makisali at lumantad ang Qatar sa usapan, saka lang tumugon ng Iran sa alok ni Trump. Yan ang una. At pangalawa, matapos ang kontak ng Qatar na ikinagulat ng lahat, sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaan sa Iran, nakalusot ito ng isang tanker ng liquefied natural gas sa kipot ng Hormuz. Maaring nagpapahiwatig ito ng unti-unting pagbabalik ng supply mula sa reyon kasabay ng mga nabanggit na negosasyon, pero wala ni isang nagsasalita tungkol dito sa publiko. Pero heto pa ang isa pang detalye. Ang tanker ng Qatar na kargado ng likidong natural na gas na ikinarga sa export terminal na Ras Laffan sa Qatar sa simula ng buwan ay nakalampas na sa kipot ng Hormuz at nasa Golpo ng Oman na ngayon. At ang susunod na destinasyon ng barko ay tinukoy bilang Pakistan, isa pang tagapamagitan sa negosasyon. Dumaan ang tanker sa hilagang ruta malapit sa baybay ng Iran na napagkasunduan ng Tehran. Kagiliw-giliw dahil ilang beses nang sinubukan ng Qatar na ilabas ang likidong natural na gas sa kipot ng Hormuz. Dayunpaman, napilitan pa ring bumalik ang mga barko. Ngunit matapos ang shuttle diplomacy ng punong ministro ng Qatar, tahimik na nakadaan ang tanker. Habang nag-iintriga ang Estados Unidos sa Iran gamit ang Qatar, kumikilos namang mag-isa ang Israel. Habang nakikipag-usap ang White House sa Qatar, gumawa ng sorpresang madiskarteng hack ang mga ahensyang paniktik ng Israel. Nagtayo ang Israel ng isang lihim na baseng militar na pansuporta mismo sa mga disyerto ng Iraq. Matatagpuan ng base sa isang lugar na nagbibigay daan para ganap na makontrol ang galaw ng mga Iranian. Pinakamahalaga, binibigyan ito ng kakayahan sa biglaang pag-atake sa nuklear na pasilidad ng Tehran na iniiwasan ang mga sistema ng depensang panghimpapawid. Sa madaling salita, malinaw na ipinapahiwatig ng Israel. Maari kayong magkasundo sa kahit ano pero nakatutok pa rin kami sa buong Iran. Mga kaibigan, puputulin ko muna ang usapan. Gusto ko lang ipaalala sa mga Ukrainian-speaking viewers dito na may bago akong eksklusibong Ukrainian language YouTube channel kung saan gabi-gabi naming binubuod ang mga nangyari sa araw na may focus sa mismong mga isyong pang-Ukraine. Kaya iiwan ko ang link sa nakapin na komento sa video na ito at sa description ng episode na ito. Ang link papunta sa bagong Ukrainian language na YouTube channel. Pumunta kayo, mag-subscribe kayo kung gusto ninyong makita ang mga balita sa wikang Ukrainian. Sa mga komento sa ilalim ng video na ito, isulat ninyo ang inyong opinyon, ang inyong mga konklusyon, at syempre, mag-subscribe din kayo sa channel na ito. I-like ang episode na ito. Kung nais ninyo suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate o maging bayad na sponsor sa pamamagitan ng mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.